Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ikasampung kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na si Aladin at ang Dalawang Leon, saknong 126 hanggang 135. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Si Aladin at ang Dalawang Leon. Sa tinaghoy-taghoy na kasindak-sindak, gerero'y hindi na napigil ang habag, tinunto ng boses at siyang hinanap. Patalim ang siyang nagbukas ng landas. Dawag na masinsi, naglagi-lagitik, sa dagok ng lubhang matalas sa kalis. Moroy di tumugot hanggang di nasapit, ang binubukalan ng maraming tangis. Anyong pantay mata ang lagay ng araw niyong pagkatungo sa kalulunuran. Siyang pagkatalos sa kinalalagyan nitong nagagapos na kahambal-hambal. Nang malapit siya't abutin ng sulyap, ang sa pagkatalii linigid ng hirap, nawalan ng diwat luhai lumagaslas, katawan at puso'y nagapos ng habag. Malaong natigil na di nakakibo, hiningay hinabol at biglang lumayo. Matutulog disin sa habag ang dugo, kundangang nagbangis, leyong nangagtayo. Naakay ng gutom at gawing Manila, nag-uli sa ganid at nawalang awa. Handa na ang ngipit kukong bagong hasa at pagsasabayan ang gapos ng iwa. Tanang balahibo'y pinapangalisag, nanindig ang buntot na nakagugulat. Sa bangis ng anyo at nginasab-ngasab, puryang nagngangalit ang siyang katulad. Nagtaas ng kamay at nangakaakma sa katawang gapos ng kukong pansira. Nang darakmain ay siyang pagsagasa, niyong bagong marteng lumitaw sa lupa. Inusig ng taga ang Dalawang Leon, si Apollo man din na sa serpiente piton. Walang bigong kilos na di nababaon ang lubhang bayaning tabak na pamutol. Kung ipamilantik ang kanang pamatay at saka isalag ang pangadyang kamay, maliliksing leon ay nangalilin lang, kaya di nalaoy nangagumong bangkay. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang kwento ay umiikot kay Aladin, isang gererong Moro na nakarinig ng mga nakakaawang taghoy at iyak mula sa kagubatan. Sa kanyang malasakit, sinundan niya ang boses at ginamit ang kanyang patalim upang makaraan sa mga tinik at dawag. Sa kanyang pagdating, natagpuan niya ang isang taong nakagapos at nahihirapan, puno ng luha at habag. Habang pinagmamasdan niya ang kaawa-awang tao, napansin ni Aladin ang dalawang gutom na leon na handang lapain ang nakagapos. Sa kabila ng takot, mabilis na lumaban si Aladin. Ipinakita niya ang kanyang tapang at galing sa pakikipaglaban, gamit ang kanyang tabak upang iligtas ang biktima mula sa kamatayan sa kamay ng mga mabangis na leon. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Narinig ni Aladin ang mga taghoy mula sa kagubatan at nagdesisyon siyang sundan ito. Ginamit ni Aladin ang kanyang patalim upang hawiin at putulin ang mga matitinik na damo upang makapunta sa pinagmumulan ng iyak. Natagpuan ni Aladin ang isang taong nakagapos na puno ng pagdadalamhati. Habang pinagmamasdan ang biktima, lumitaw ang dalawang leon na handang umatake. Lumaban si Aladin sa dalawang leon gamit ang kanyang tabak at napaslang ang mga ito. Pagkatapos ay iniligtas ang nakagapos. Mga mahahalagang tauhan. Aladin, isang gererong Moro na may malasakit sa kapwa. Siya ang nagligtas sa nakagapos mula sa dalawang leon. Florante, ang taong nakagapos na walang kalaban-laban at nagdurusa sa gitna ng kagubatan. Dalawang leon, mga mababangis na hayop na nagbabalak pumatay at kumain ng nakagapos. Dumako naman tayo sa tagpuan, sa isang kagubatan na puno ng dawag at tinik kung saan naroon ang nakagapos na si Florante at ang mga mababangis na leon. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Tinaghoy-taghoy, pag-iyak o pagtangis ng may matinding hinagpis. Gerero,
isang mandirigma o sundalo. Habag, awa o malasakit sa kapwa. Dawag, mga tinik o matitinik na halaman. Tanggis, pag-iyak o pagluluksa. Gapos, pagkakatali o pagkaigting. Nagbangis, pagiging mabangis o galit. Inusig, inatake o tinugis. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Kapag may nakita tayong nangangailangan ng tulong, hindi natin dapat ipagwalang bahala ito. Maging tulad ni Aladdin na may malasakit sa kapwa, handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa harap ng panganib, lakas ng loob at tapang ang kailangan upang malagpasan ang mga pagsubok. Ipinakita ni Aladdin na ang tapang at determination ay makapagliligtas ng buhay. Ang kabutihan at malasakit sa kapwa ay mas mahalaga kaysa sariling kaligtasan. Sa kwentong ito, inuna ni Aladdin ang kapakanan ng iba bago ang sarili niyang kaligtasan. At diyan, nagtatapos ang 10 kabanata ng Florante at Laura, si Aladdin at ang Dalawang Leon. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.